Okay, so isang mapagpalang araw sa ating lahat mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao. At sa mangsulok tayo ng ating mundo, sana nasa mabuti tayo na kalagayan at walang sakit-sakit ang lahat. Ito po si Sir Ivan mga kababayan at welcome back dito sa ating YouTube channel. Okay, so mga kababayan ko, pagpasensyahan nyo po no, kasi nga medyo iba ang boses sa Ivan. Kasi meron pong nakabara sa ating ilong mga kababayan. Yes, meron pong sipon si Sir Ivan since kahapon pa po. Kaya nga kahapon, di ba wala si Sir Ivan? Kasi tayo po'y nag-rest. Kasi grabe yung sipon natin mga kababayan. Yung tubig na po yung lumalabas sa ating ilong, di ba grabe talaga eh. Sasakit ho dito ating ulo, dito na part mga kababayan, di ba? Magkakaroon tayo ng headache kapag grabe na po ang ating sipon mga kababayan. Yes, nag-take na po si Sir Ivan ng medicines. Babanggitin ho natin yung brands mga kababayan. For example, yung Decolgen. Yes, nag-take na ho ako ng Decolgen. Nag-take na rin po tayo ng Newsep. Pati na rin po at tinira na rin po ni Sir Ivan yung Cetirizine mga kababayan. Alam ba natin, or kilala ba natin yung Cetirizine? Diba, yan po ay magbigay po ng temporary relief ng 2 hours mga kababayan. I think 2 hours ang yata kasi yan po napansin si Ivan. Magkakaroon tayo ng temporary relief na hindi tayo mag-atching. Hindi po mag-atching mga kababayan pero 2 hours ang yata eh. At saka ang disadvantage lang po ng Cetirizine mga kababayan, tayo po'y aantukin. Diba yan po ang feelings natin kapag mag-take tayo ng Cetirizine, tayo po ay aantukin mga kababayan. So kapag kayo ay hindi makakatulog, pag-take lang po ng Cetirizine, kayo ay makakatulog mga kababayan. Diba? Kasi yan po ang naobserbahan ni Sir Ivan. At saka uminom na rin po ako ng pinakuluang luya mga kababayan. So siguro mga 4 na or 5 na baso ang nainom ni Sir Ivan. Ganun pa rin ho. Hindi pa rin po nawala ang aking sipon mga kababayan. But anyways, at this moment, kari na ho ng ating ilong na tayo po'y makapag-vlog. At saka hindi rin pwede na hindi mag-vlog ngayong araw sa Sir Ivan. Bakit Sir Ivan? Kasi nga birthday ngayon ng aking anak. Birthday ngayon ng aking anak na babae na si Kisha mga kababayan. Sa birthday nga pala kay Ate Kisha, we love you kiddo. Birthday niya ngayon, pang 18 ho niya na birthday mga kababayan. So ngayong araw, siya po ay mag-celebrate ng kanyang dibo. So mamayang hapon, mag-celebrate siya ng kanyang birthday, dibo mga kababayan. So pupunta kami doon sa Binyo. Malapit lang po dito sa aming bahay mga kababayan. So anyways, again, happy birthday po kay Ate Kisha. We wish you a good health and more birthdays to come. Stay healthy always, kiddo. We love you. Okay? At syempre, i-greet natin ng belated happy birthday kay Sis Mary Jane Busyong. Greetings from Rosalinda Gali na nandyan sa Washington, D.C., USA. Happy birthday. At syempre, i-greet natin ng happy birthday sa lahat ng mga viewers na nag-birthday ngayong araw. Happy birthday. Okay, so start na mga kababayan. Until at this moment, hindi pa rin po nakamove on yung mga DDS mga kababayan. Kasi nga, di ba, napag-alaman ho natin na piki yung police report na inilabas ni Bobby Tigla mga kababayan. Nakita na ho natin yung original na police report galing ho sa Beverly Hills Police Department. Sila ho ay napahiya mga kababayan. At saka mismo na rin na ang mga mainstream media, sila po yung mismo nag-request doon sa Beverly Hills Police Department mga kababayan tungkol doon sa authenticity at saka binirify kasi nila yung nilabas na screenshot, police report daw yun galing po sa Beverly Hills, yung hawak ni Bobby Tigla mga kababayan, yung kanyang ipinakalat. So yun po ay i-forward ng mga mainstream media doon sa Police Department ng Beverly Hills. At napag-alaman natin, may reply yung taga Beverly Hills na yun po ay tampered at saka hindi yun totoo na report or police report na hawak ni Bobby Tigla mga kababayan. Sila po ay napahiya. Pero siyempre, marami pa rin po mga gonggong na mga DDS na hindi matanggap ang kanilang pagkakamali or ang kanilang pagkasinungaling ay lang tanggap ng mga kababayan. So, ganun pa rin po ang kalantik. Ganun pa rin po ang kalang stand na kahit nakita na nila yung totoong dokumento.
ayaw nilang maniwala mga kabayan. Tas iba na naman po ang naratibong ipinakalat ng mga DDS, ito mga propagandas ito na magunggong na ito. Kasi nga, di ba si PBBM, meron siyang schedule na pupunta doon sa US. Kasi siya po ay magkipagkita or magkipag-meeting kay President Donald Trump. Ngayon, di ba, nung unang inirelease ang balita na yan na meron pong plano si PBBM na pupunta doon sa US, sabi ho ng mga DDS makabayan na pupunta daw si Felisa at saka si PBBM doon sa US kasi nga plano daw nilang hihilutin or ihilot makabayan yung kaso ni FL doon sa US or sa Los Angeles makabayan. Di ba yan po ang sabi nila? So ngayon, iba na lang po ang kanilang banat. Bakit? Kasi nalaman nila na hindi pala sasama si FL doon sa US kung saan pupunta itong si PBBM. Yes, hindi po sasama si FL. Iba na lang po ang banat ng mga DDS, magunggong talaga eh. So ngayon, sabi naman po ng mga DDS, kung malinis daw si FL makabayan, bakit ayaw niyang sasama kay PBBM doon sa US? Kasi daw takot si FL baka daw hindi na siya makabalik ng Pilipinas makabayan. O di ba, gunggong talaga eh. Tapos ito po ang isa sa mga sinabi nila. Sabi niya, "Siyempre, pinagana na power para nga naman di mapahiya daw. Bakit di isinama sa US kung talagang walang kinalaman? Ano kinatatakot nila?" Tas sabi pa ditong isa makabayan, kung walang kasalanan si FL, bakit ayaw sumama kay PBBM sa US? Natakot baka i-hold sa airport at di makabalik sa Pinas. O di ba, gunggong makabayan? Nung una, inaakasan nila or pinag-iisipan nilang masama na kapag pupunta daw si FL doon sa US kasi daw hihilutin ang kanyang kaso doon. Ngayon na hindi sasama si FL kasi nga meron siyang ibang event na pupuntahan makabayan. Ngayon na nalaman nila na hindi sasama si FL doon sa US, iba na lang po ang kanilang banat makabayan. O di ba, gunggong talaga eh. Hindi na talaga alam ng gobyerno natin kung saan sila lulugar dito po sa mga DDS kasi mga bobo to mga tanga makabayan. So anyways, merong na-discover si Ivan. Naalala nyo ba si Dean Chase? Yung, di ba, how many times natin siya napag-usapan dito makabayan? That is March, yung after po doon sa report or doon sa insidente na namatay po si Tantoco makabayan. Di ba, meron pong lumabas nangangalan po na Dean Chase, yung kalbo makabayan na bakla. Di ba? Nandun siya sa Los Angeles. At siya po yung nagpakalat na si FL ay na-detain daw doon sa Los Angeles makabayan. Kasi nga siya daw ay kine-question, siya daw ay sangkot sa pangamatay ni Paulo Tantoco. Di ba? Siya po ang nagpakalat ng makabayan. Itong nagangalan na Dean Chase. At siya po ay napag-usapan na natin siguro mga 5 times na or 6 times na. So, how many months ago makabayan? Yes, siya po napakalat. Ngayon, may nakita ako na video ni Maharlika na ito ngayon ay pinuntahan. Meron hong nangyayaring contract signing siguro na ikipagkita itong si Maharlika doon kay Dean Chase kasi nga sila po ay napahiya makabayan. Sila ay napahiya kasi nag-release po ng original police report ang Beverly Hills Police Department tungkol dito sa investigation ginagawa or isinagawa dito sa pagkakamatay ni Paulo Tantoco. Sila ay napahiya makabayan. So ngayon, kinontak ni Maharlika itong si Dean Chase at meron na naman po silang plano makabayan. Ano kaya ang plano sa Ivan? Siyempre, iginigiit nila na totoo yung hawak na ebidensya noon nitong si Dean Chase makabayan. Kasi nga 'di ba, maraming beses niyang sinabi na meron daw siyang hawak na ebidensya pero wala siyang ipinakita makabayan. 'Di ba, makailang beses natin na pag-usapan ito si Dean Chase, meron ba siya ipinakita na document or isang investigation report galing sa Beverly Hills Police Department? Diba wala makabayan, kahit kunting ebidensya, wala siyang sinabi. Ang sinabi lang niya na na-detain daw itong CFL dahil daw sangkot dito sa pagkakamatay ni Paulo Tantoco. Talaga pong iginigiit niya makabayan. Until now, yan pa rin po ang kanyang banat. Ngayon, sila ngayon ay nagsisisihan kung bakit daw ay ipinakalat
ni Bobby Tiglaw mga kababayan. Ito ngayon ang kanyang banat. Hello, magandang araw sa ating lahat. Pasensya na medyo masakit ang ulo ko kasi Clarissa. Yan. Okay, may tanong ako. Clarissa, na pinsan ng isang customer na kidnapper at saka Net25. Saan nyo nakuha yung mga documents na pinapakita nyo at pinapacirculate nyo online? Ha? Saan nyo nakuha yan? Mga jutang ginamis nyo. Saan nyo nakuha yan? Kasi parang sa tingin ko parang hindi nyo alam kung how to tell the difference between a real document and a fake document eh. Di ba Malacanang kayo? Aren't you supposed to have like a corporate forensic team that's able to do that? Asan papuntang mga namin taxes? Wala kayong team na ganyan to tell the difference between a fake document and a real one? What about you Net25? Di ba kayo, major news outlet kayo? How are you able to tell the difference between a fake document or not if you don't have these kind of teams? Ha? Kaya nga nung nakita ko, Diyos ko, si Claire Castro, may pinakitang document, sabi ko, ba't nang pinakita? Tangina naman. Ang bobobo. Obvious naman talaga. Fake yun. May nakita ba kayo? Tanong ko lang may nakita ba kayo sa wall ko na nag-post ako ng document ng mga ganon? Bakit attach yun sa name ko? Bakit tinatanong ako na, huy, fake yung document na pinaano mo, nilalabas mo, may nilabas ba ako na document na ganon? Pasensya na, pinost ko talaga muna kasi uminom ako ng Advil kasi sumakit talaga ulo ko. Okay, so itong gagawin natin. Sige, i-compare natin ang legitimacy ng documents na meron ako versus sa mga documents na pinapa-circulate nila online. Nitong si Tanim fake documents, Claire Castro, Malacanang, at saka itong si Net25. Okay, so let me get things ready for you guys. Magsasalita lang ako. Hindi na kailangan makabayan kasi nga yung police report na kanyang hawak daw, the same pa rin ho na police report from Beverly Hills yung una niyang paglabas makabayan. Ganon pa rin ho ang kanya ipinakita. The same ho, the same doon sa nakuhang report ng taga Net25, ng taga ABS-CBN, ng taga GMA. The same pa rin po na report makabayan. Sumakit ang kanyang ulo kasi nga sila ngayon ay nahihirapan kung paano to ilusot makabayan. 'Di ba? Kung paano to ilulusot. Tapos hindi niya alam, patay ang malisya siya, hindi niya alam kung sino napakalat ng makabayan, bubo talaga eh. Tapos ngayon tinitira niya si Atty. Claire na sabi niya bakit ba daw ipinapakita yon? Klaro naman daw na yon ay fake na dokumento makabayan. Nung unang lumabas ang peking dokumentong ipinakita ni Bobby Tiglaw kasi siya po yung nag-post makabayan. Yes, siya po yung source ng fake news ng isang altered, tampered na police report makabayan. Kasi ngayon po dinugtungan lang. Dinugtungan lang ho yun ni Bobby Tiglaw. 'Di ba? Nung unang lumabas yan, nagsalita ba si Dean Chase? Di ba wala makabayan? Kasi nga, ang pag-aakala niya, hindi ito mabubuking ng taga Malacanang. O di ba, Dean Chase? Tama si Ivan. Tingnan mo kasi ang kanyang vlog makabayan. Noong time po na sumabog yun, yung ipinakalat na fake news ni Bobby Tiglaw, wala siyang vlog makabayan. Di ba? Hindi niya dinibinsahan, hindi niya ginreaksyonan kung yun ba ay fake news o hindi. Bakit ka hindi nagsalita, Dean Chase? Kasi pumabor sa inyo nung time na yon. 'Di ba? Pumabor sa inyo nung time na yon. Pero nang nabuko na, ngayon puro kayo depensa. Puro kayo protekta ngayon. Kasi nga si Sara Duterte, isa rin po siya sa nagsalita makabayan. Diba? Kaya nga sila ngayon very coordinated, umatake ulit sa palasyo, umatake ulit kay Atty. Claire. Ang sinisisi dito si Atty. Claire. Bakit pa daw ipinakita yung screenshot na hawak ni Bobby Tiglaw? Klaro daw yun na piki makabayan. Klaro ba daw na piki yun nung una? Diba? Sila nga si Joey, sila nga si Kokolokoy, sila si Crisette, sila yung mga gunggong ho na mga didis sa mga vlogger makabayan. Diba? Sinakyan pa nga nila, ni-repost pa nga lang makabayan
Ngayon, ang pangakala nila, yun ay totoo. Pero ngayon, sila ay nabuking. 'Di ba? Puro ngayon sila linis na kanilang bakuran. Ang banat ngayon, pasasugutin pa rin po daw itong si FL mga kabayan. Bakit? Kasi daw, si FL nandun sa picture or nandun daw si Paulo Totoco sa picture ni FL mga kabayan. Yung group selfie nila, gonggong yun eh. Hindi naman kasi yun si Paulo Totoco mga kabayan. Magkamukha lang. 'Di ba? Magkamukha lang si Paulo Totoco at saka si Stanley Nang. Kilala ba natin si Stanley Nang mga kabayan? Siya po yung, I think, 'di ba, kapitan siya? Siya rin po ay CEO ng PAL Airlines. 'Di ba? Hindi yun basta-basta. Siya po si Stanley Nang mga kabayan. Magkamukha lang sila ni Paulo Totoco, 'di ba? Siya rin po yung katabi ni FL during sa dinner. Bago ko lang po na-realize mga kabayan kasi tingnan ko. Magkamukha nga pala talaga si Paulo Totoco at saka si Stanley Nang mga kabayan. So siya pala yun na pag-aakala ng mga DDS at pag-aakala rin po natin kasi hindi ko kilala si Stanley Nang nung una eh. Pag-aakala natin siya si Paulo Totoco. Hindi pala. Siya pala si Stanley Nang mga kabayan. So, nabuking natin sila na yung mga inilabas sila na mga naratibo, puro lang talaga paninira at saka fabricated mga kabayan. Ngayon sila dahil po ay nabulunan, sila ngayon ay napahiya, puro sila ngayon depensa sa kanilang sarili. 'Di ba? Hindi daw sila naniwala na totoo yung dokumento mga kabayan. 'Di ba? Gonggong talaga eh. Asa pitikin ng tenga, asa kurtin talaga eh, magonggong mga kabayan. 'Di ba? Kapag sila na ngayon ay mabuking, puro linis sa kanilang bakuran. So, ngayon mga kabayan ko, ipapakita ko sa inyo. Ito pong interview ni Atty. Claire Castro doon kay Christian Esguerra. Kasi nga, dito, sasagutin rin po niya yung tungkol doon sa kanyang pag-resign. Kasi nga, di ba siya po ay pinapapas po ng resignation letter o resignation doon po sa bago nilang sekretary mga kabayan. So ngayon, sinagot na ho na ito ni Claire. Kasi nga, yan po talaga ay natural ho na proseso kapag mayroon kasing bago na sekretary. Talagang lahat ng kanyang mga tauhan doon sa isang departamento mga kabayan, pinapapasa ho yan ng courtesy resignation. Normal ho yan. So, si Atty. Claire, gin-confirm niya na siya po ay nagpasa na ng kanyang resignation. Kasi nga, ulitin na po natin dito, bago yung sekretary ng PCO. At saka, sure na sure tayo mga kabayan na hindi yan tatanggapin ni BBM. Bakit, Sir Ivan? Kasi kitang-kita naman natin ang performance ni Atty. Claire. Di ba? Napakahirap talagang hanapin ang katulad ni Atty. Claire kung saan meron siyang ganito po na mga personalidad, na quality, being a spokesperson, na kung saan epektibo talaga. Marunong kasi talaga siyang yung rumibat makabayan. Di ba? Kung itatandi natin yung spokesperson ng OBP versus dito kay Atty. Claire, napakalayo talaga yung isa makabayan. Yan para sa akin, napakalayo talaga nung isa na yon dito kay Atty. Claire. Di ba? Kasi nga yung isa makabay, si Atty. Claire kasi, 'di ba siya po ay isang trial lawyer. At saka eksperyensado talaga siya as a trial lawyer. Palagi ho siyang nasa korte makabayan. Kaya magaling siyang sumagot, magaling siyang rumibat makabayan, magaling siyang mag-analisa. Unlike doon sa kabila makabayan, siya po ay isang attorney with no case. Totoo kaya yun? Attorney with no case. Basta yung isa makabayan sa kabila, yung spokesperson ni Sara Duterte. Sabi lang ha, sabi ho ng mga kababayan natin, mga netizens doon sa mga nag-comment po sa live during po sa OBP, manabasa kasi ko na siya daw ay attorney with no case. Tas kaibigan siya ni Atong Ang makabayan. Alam nyo ba? Siya po ay kaibigan ni Atong Ang. O, diba? Kung sino ang kaibigan doon sa kaibigan na po ni Digong, siyempre kukunin yan ni Sara Duterte. Yung spokesperson ni Sara, kaibigan ni Atong Ang. O, diba? Tapos ngayon, nung nalaman ho ng netizens na siya pala ay kaibigan ni Atong Ang, nagpalusot makabayan. Sabi niya, wala na siyang pakialam sa mga negosyo ni Atong Ang or ano man ang kanyang ginagawa. Pero friends daw sila.
O, di ba nakaduda ka agad? So anyways, before ko papakita sa inyo ang interview ni Atty. Claire, syempre i-acknowledge muna natin ating mga viewers, mga account po na may maraming na-comment dyan sa baba sa ating comment section, yung top 5 commenters. At nandyan po sa ating listahan si Sampagita. Meron siyang 38 na mga comments. Nandiyan rin po si Marie Usta. Meron siyang 26 na mga comments. Herminia Songalia. Meron siyang 12 na mga comments. Nandiyan rin po si Joy Palma. Meron siyang 11 na mga comments. And Meraflor Espiritu. Meron siyang 10 lahat ng mga comments. At syempre, i-greet rin po natin ating mga early birds, yung una pong nag-comment sa baba doon po sa ating last vlog. Nandyan sila si Marcres Hernandez from North Carolina, USA, Jocelyn Flores, Ian Albino. Isyatat natin sa Maria Cristina E. Fernandez. Hi to Clement Miyamoto. Nandiyan rin po si Eva Dona, Leoncio Jr. Kaga, Fee Bronyula from Kuwait. Hi to London Charlie. Hi to Joselito Tanyongon and family. They are watching from Bagalangit, Mabini, Batangas. Hi to Trining Lozano, Jimwell Antonio, Tess Faraon, Rolando Dives. Nandiyan rin po si Marites Onay. And hi to Andre Ina. At siyempre, i-greet natin ang ating po mga pilangga na mga legends, ang mga senior citizens. Hello po, kumusta ang lahat? Okay, so anyways, ito po ang interview ni Atty. Claire doon kay Christian Esguera. For more details, let's watch this. Nakita ko lang sa balita kanina, nag-tender na pala kayo ng courtesy resignation. Okay? Ano po ba muli ang nagbunsod nito sa mga hindi familiar? Kasi may bago po tayong secretary at parang normal po, no? Syempre po, kung gusto niya po ng mga bagong tao at makakasama, required lang po talaga na magbigay ng courtesy resignations para magkaroon din po siya ng leeway, free hand, na mamili kung sino po yung nais niya makasama. Opo, understandable yun. Pero meron po ba na-communicate sa inyo na papalitan kayo o ililipat sa ibang posisyon? O tatanggalin altogether? Ano po bang na-communicate sa inyo? Wala pang sinasabi sa akin. So far, stay put. Dahil wala pa naman acceptance. Yes. Okay. So, kasi marami nagtatanong din sa akin no? On her way out na ba si Atty. Claire? Kasi ganito yung basa ng iba, no? Ito maganda i-address ninyo na rin, no? Dala ba kayo ni J. Ruiz? Or not necessarily? Hindi ako dala ni ni Sec J. Ni J. Ruiz, hindi kami magkasama. Nagkakilala lang po kami nung pareho na po kami i-appoint. Nagkasabay lang kayo ng oath-taking, tama ba? Yes, nagkasabay po kami. Nagkasabay po kami ng kinuha, nagkasabay kami ng oath-taking. So, yun lang po yung naging relasyon namin sa trabaho. Okay, kasi inisip na iba, teka, parang sayang she's doing a good job as the Malacanang spokesperson kahit ayaw yung gamitin yung term na yon. And baka mawala rin yung momentum pag tinanggal kayo o pinalitan. Ano po ba ang tingin nyo? So far, have you adjusted to your position dyan sa Malacanang? Yung talagang kayo yung tagapagsalita. Kayo yung muka. Oo, siguro. Kasi, kailan pa? Feb 24. So, medyo nagagamay na. Gagamay. Ano ba nakita niyo medyo mahirap dyan sa trabaho na yan? I remember we had this conversation at the start, no? Yes. Tingin ko. Curious ako na malaman. Ano ba ng mga realizations niyo after? Actually, kasi sabi ko nga, Christian, kapag may dala ka naman na facts, hindi naman talaga mahirap sagutin The problem lang dito, tingin ko hindi problema kapag tayo'y nagkakaroon ng briefing, hindi naman problema ang MPC, okay sila. Mga tanong nila is okay, but the problem is kapag tinwist niya yung kwento mo. Diba? Kasi meron magtutwist na mga sinabi mo, may nagmamarunong na para bang ikaw yung mali, sila yung tama, ikaw yung fake news, sila yung tama. At meron kasi mga may mga journalist na iba na nagpapanggap na journalist pero propagandista talaga. Meron bang ganon? Marami, Christian. Tapos, kunyari, okay yung survey, yung pala propagandista din. So, and the thing is, sasabihin nila, hindi ka magaling na communicator kasi puro Duterte. Pero never kasi naman ako na nagbanggit sa yung binabalita ko about the Duterte. Bakit kailangan lang akong sumagot ng Duterte? Kasi yun yung tanong. Hindi
ako pwedeng hindi sumagot kung yung tanong na yon ay patungkol sa mga Duterte. Hindi ako pwede mag-no comment. Diba? Kasi, pagka nag-no comment ako, tapos nag-viral, yung pala fake news, like, itong issue na to sa police report, kung lagi ko na sasabihin na no comment ako, mananatili sa isipan ng mga kapwa natin Pilipino na inosente, mga Christian, no? Nananatili sila inosente, naive, hindi naman sila masyado nagsusuri. Pag yan ang pumasok lagi sa kanila, kawawa kasi yung kapwa natin Pilipino, na-bombarded na sana ng fake news. So I have to step in para ipakita, especially kung involved naman dito ay ang Pangulo, ang First Lady, ang administrasyon, at may dala naman akong facts, bakit hindi natin ituwid? So wala akong magagawa kasi ang dapat napigilan nila yung pagtanong sa akin about the Duterte kasi hindi ko pwedeng hindi sagutin yan. Pero ang pinapalabas nila, wala daw akong binabalita tungkol sa mga proyekto ng gobyerno, kundi Duterte. Kilala mo siguro kung sino to. Pero Christian kasi malamang... Sorry, hindi ko alam. Sino ba? Loko sa iyo mamaya. Talaga? Kasi, ano to? Kolumnista o ano? Yun ang sinasabi? Kolumnista. Oo, may-ari ng survey firm. So, ang sa akin... Okay, gets ko na. Ang sa akin kasi, manood ka ng buong briefing. Hindi yung baka ang pinapanood mo yung mga vloggers na kakampi nyo. Yun lang talagang pipintasan ako, yun yung ipipick up nila. So, doon ka magkokomento. Panoorin mo yung buong briefing. Every day, meron kaming pinapakitang proyekto, saan pumupunta ang Pangulo, na mukhang hindi niya nakikita. Dahil ang lagi ko lang daw sinasagot, it's about Duterte. So, tanong mo, bakit ko sasagutin yung Duterte? Kasi tinatanong. Baka diba? nag-skip siya. Parang sa Netflix, forward. Siguro. Baka kasi ayaw niya makita yung ganda ng ginagawa ng administrasyon. Focus siya sa negative sa akin para pintasan ako, papangitin ako sa kababayan natin. Meron ganoon eh. May ganoong purpose ang tingin ko eh. Pero, Attorney Claire, in related news, parang mas naging blooming ka. Sa ilaw lang siguro. Kumpara nung Feb, mukhang hindi ka stressed out. In fairness. Ganon. Baka ano bang skincare natin dyan? Ano bang skincare natin? At mukhang bagong parlor tayo, Ilaw, talaga. Ilaw. Okay, so ilaw ang sekreto. Okay, sige, Attorney Claire, pag-usapan natin itong sinabi nyo na talagang lantarang fake news laban dito kay First Lady Liza Marcos. Etong pagkamatay nito si Paulo Tantoco at idinidikit yung pangalan ng First Lady. Okay? Ano ba yung aligasyon? Paano kumalat? At ano yung totoo? Okay, una ko to nadinig, actually hindi pa si VP Sara, meron na una na sinasabi, March pa to Christian kaya sumagot ako ng March 13 na si First Lady ay dumating ng March 10. Okay, yata nag-start ito nung nilipad si dating Pangulong Duterte nung March 11. So, parang mga 2 days, parang pinapakalat na ng siguro mga supporters nila na na-detain ang First Lady sa Amerika. At kailangan na idalin ang dating Pangulong Duterte sa Amerika para in-exchange. Parang gano'n Parang unang-una, bakit naman in-exchange kay Duterte? Di ba nga, pag logic ang pag-uusapan natin, di ba ayaw nga ng US sa ICC? Di ba? So bakit... Pero parang hindi yata applicable ang logic sorry. Parang hindi yata pwedeng gamitin yan. Right, di ba? Kung isipin, totoo yan, totoo. Ganun nga sila Pero kung isipin mo, bakit magkapapalitan para isurrender ang Pangulo sa ICC, di ba meron nga pronouncement ang si President Trump na huwag nga isuporta yung ICC. So, di ba parang illogical na, papakawalan namin si FL, si First Lady, nakadetain sa amin, basta idali nyo sa ICC. Walang logic yon. So, doon nag-start. Di ba? Okay. Pero, medyo natawa ako, sorry Ganun pala. Oo, di ba? Pero ayaw kasi ni First Lady na palakihin to. Kasi sabi nga niya, ang concern ng administrasyon ay ang Pangulo kung anong trabaho niya, hindi ako. Hindi ako yung sentro ng pinag-uusapan.
But the problem is, dahil ayaw niya na ngang lumaki. Alam mo yun? So, ang dami-dami na gumagawa ng kwento, even some lawyers. Sabi niya, sige na, magpakita ka na para i-prove mo na hindi ka nakadetain. So, di ba, kung titignan Pero parang baliktad yun eh. Sorry parang baliktad yun eh. Yung burden of proof na shift, no? Lawyer pa yon. Okay? So, ang sa akin lang, Christian, may Facebook account ang First Lady. March 11, at the time na dinala, gabi na nga dinala si dating Pangulo eh. Mga 10, 11. Ng gabi, si First Lady, meron ng affair with the representatives ng Girl Scouts of the Philippines. Nasa Facebook. May event. Makikita naman nila yan. Pero still, yun pa rin. So, ang unang kwento is na-detain. Now, nung lumaki to at si VP, hindi namin tinitake up to, natanong lang sa akin ng press briefing. So, pinakita ko lang yung ang una kong sagot dito, hindi po dumating po ang First Lady ng March 10. So, ganun lang kasimple kasi ayaw na nga namin sanang lumaki. Nung mas lumaki siya, nung si VP Sara ang nagsabi nito, the same content doon sa Peking Police Report bago magkaroon ng eleksyon. Binanggit niya to. Meron akong binigay sa'yo, Christian, na ano. Before elections pa pala yung video na yun. Yes, before elections pa yun. Hindi siya AI, talagang sinabi niya yan. Sinabi niya yun. Sinabi talaga yan ni VP Sara. So, natanong sa akin yon, so sinagot ko kasi it's VP Sara. Kaya ang sagot ko, siya pala yung source ng fake news. Kasi ito yung affair, di pa nakita ko yung mga videos. Okay? So, paano madidetain ang First Lady kung March 10 pa lang nasa Pilipinas na? Kasi di ba hindi na siya magko-connect doon sa timeline or time frame na March 10 nasa Pilipinas na. So, paano siya ma-exchange sa US para dalhin sa ICC si Pangulo ng March 11? So, hindi na siya magtutugma. Okay? So, nawala yung issue na yun kasi napaliwanag natin yung timeline niya. Now, meron bago. So, siguro, since hindi nila ma-counter itong activities ni First Lady na sinabi natin, gumawa na naman sila ng another fake document, itong police report. So, at first, sabi nga niya, ayaw talaga ang patulad to, pero sabi ko hindi pwede kasi lumalaki. Kailangan malaman din ng sambayanan, lalo na First Lady, at kinakabit. Maliban kay First Lady, kinakabit kasi siya sa Pangulo. Especially ng mga DDS, na sabi niya, ayan, may patunay na, so dapat magpa-hair follicle test na, otherwise bumaba ka na. At pagbigyan mo na si VP Sara na maging Pangulo. So, kinakabit. Attorney Claire, eto, matanong ko lang kayo, wag lang kayo magagalit Bakit kasi hindi magpa-hair follicle test itong Pangulo? Joke lang. Sige. Joke lang. Hindi, Sarcastic ako. Joke. Hindi, sagutin ko na yan. Kasi, di ba, katulad yung sinabi mo kanina, parang baliktad. Di ba? Parang baliktad. Okay? Hindi ba... Attorney, pinatulan mo naman ako, nagjo-joke ako. Sige na nga. Hindi, parang sa taong bayan na. Anyway, so yung ang dating dito is, sabi nga namin, I have to explain this kasi taong bayan na yung, lumalaki. So yung taong bayan, I think kailangan natin malaman ng taong bayan kung ano yung totoo dito, otherwise maniniwala na sila kasi hindi tayo sasagot dahil akala natin okay lang. Di ba maski na naman si VP Lenny noon, nagsisi siya na hindi niya sinagot yung mga troll, yung mga fake news sa kanya. Kasi akala niya okay lang, this is the truth, pero nagsisi siya at the end. Kasi paulit-ulit yung false narratives para nagiging totoo. So una, syempre, inalam ko kung ano yung nangyari. So, tinanong ko muna, ito bang si Mr. Paulo Tantoco, si Mr. Paulo Tantoco ay parte ng official entourage? Hindi. Hindi siya kasama. Hindi siya parte ng official entourage. Okay? So, inalam ko, sinabi kasi ng FL, hindi yan totoo. Hindi yan totoo. Kasi magkaiba kami ng hotel. Okay? So,
ang ginawa namin is, hinanap ko yung ibang mga facts at nakakuha nga kami ng police report mismo doon sa Beverly Hills Police Department. Okay? Binigyan kami ng kopya at nakita namin na dinagdag talaga. Especially yung pinatawag itong mga taong to. Doon sa parting binanggit ko doon sa aking press briefing. Tapos pinangalanan yung Dina Arroyo Tantoco, Lisa Araneta Marcos, saka yung Alexa Miro. Kung ikaw ang mag-iisip, kaya alam mong gawa. Yung Alexa Miro is not a real name. It's just a screen name. So sa police blotter, hindi ka naman mag-screen name, pwede pa alias. Parang alias Marie Grace Piatos, pero dapat may real name ka talaga, hindi lang pwedeng alias ka lang, di ba? So, ganon. So, pero sorry. So, naglabas sila ng fake document tapos nagsingit ng linya ng mga pangalan. Tapos ito yung pinakalat online. Yes, ni Bobby Tiglao. Nasa Facebook niya. And, inano niya pa ako, ito, meron document dito, totoo naman na meron ditong, parang, hindi ko matandaan police security something or police officer na ito ang pangalan kasi may nakapirma doon. Ang pangalan niya is Donna Corze, record supervisor. May totoo naman, record supervisor. Hinanap niya lang yung pangalan na to, pero hindi niya binerify kung totoo ito. And I don't know, Christian, sa atin naman, kung sino may hawak na fake at siya nagpalabas at siya ang nagpapasabi na ito'y totoo, ang presumption niya, siya gumawa. Sa atin yan, that's the presumption. So, pero kayo na-confirm nyo sa mismong police department na walang ganong mga pangalan at isiningit lang yon. Na-confirm niya yun? Oo. Wala din yung sinasabi nagkalat na mga white powdery substance. Oo, wala yun. At wala ring nakalagay na ang kinamatay is overdose. Wala yon. Wala, parang, ano nga bang words sinabi niya? Basta nandun sa kay Bobby Tiglao, teka lang, sana nandito, wait lang, sana nandito. Ito yata. Oops. Yung mga trolls ngayon, no? Talagang, okay, go. Ito, Christian. Ang daming trolls ngayon, Ito yung dagdag. And the cause is initially, ito dinagdag to and the cause is initially suspected to be drug overdose, white powdery substance, white powder suspected to be cocaine was scattered on tables and the floor. Companions of the victims were summoned to BHPD, to Beverly Hills Police Department, for questioning, which were Dina Arroyo Tantoco, Lisa Araneta Marcos, and Alexa Miro. Yun ang mga dinagdag. So, malakas ang loob ko sabi kong fake yan because alam namin yung totoo. And then, after that, wala silang nilabas na anumang pang-counter sa sinabi ko. Pero syempre, nagwo-work yung mga DDS. Sinasabi nila na, pakita mo kung ano yung totoo, Anteclair. Di ba? Ganyan, Anteclair, pakita mo yung totoo. Pero sinabi ko sa press briefing, sabi ko, yung mga media, kayo na rin mag-imbestiga kung anong totoo dito. Hindi kasi para kung lalabas sa mainstream ito, mas makikita natin yung neutrality. Hindi lang sa akin, hindi self-serving. And, true enough, Christian, ABS-CBN, through may sinabi siyang isang correspondent doon, but it was reported already by Pia Gutierrez na totoo yung sinasabi ko, na yung mga words na sinabi ko kanina, binasa ko, dinagdag iyon to link, no? First Lady Lisa Araneta tungkol sa sinasabing cocaine overdose at sa pagkamatay ni Mr. Tantoco. Medyo napakasalbahin ng kilos na yun, no? Tsaka unfair doon sa namatay dahil nagagamit siya dito sa political issue na ito or political propaganda. Nung tinanong ko siya dyan, baka ganito rin kasi maging sagot ni First Lady. So, although wala pa ako nadidinig, baka lang kasi. Si Pangulo, personally, hindi siya mag-file. Sa kanya, kung siya yung biktima. But, sinabi naman din niya na yung mga law enforcement agencies pwedeng mag-imbestiga at pwede magsampa ng kaso kung merong liability yung gumawa. So,
kung i-correlate ko lang, baka lang. Pero as of the moment, wala pa tayong nadidinig kay First Lady. Pero kung kayo masusunod, bilang Kung isang ako, abogado, oo. Kung si Claire Castro, ididimanda ko. ano bang kaso dito? Cyber libel ba yan? Oo, saka yung yung unlawful publication of false information, isa yan, cyber libel. Oo. So, for me, sa akin, pwede yun. Pero pag ganyan, ano bang NBI yun, mas maganda yan NBI. Kasi, pinakita na ng ABS-CBN and Net25, thank you sa Net25, kasi sinaliksik din nila. ABS-CBN, nakita talaga nila na altered. Tama yung sinabi ko. So, yung pinost sa Facebook na talagang in-spread, no? Pinangalandakan, pinagyabang, yung pala yung peke. Diba? Okay, so di ba may nabasa na po tayo na balita mga kababayan na si Attorney Claire Castro yata nagsabi noon na pag-aaralan ng palasyo kung paano ito tutugunan itong papapagalat ng fake news ng mga didis makabayan. Tukol ito nung kay Tantoco. So yun pong sinabi ni Atty. Claire yata nagsabi yun na pag-aaralan ng palasyo kung paano ito tutugunan or action ng makabayan. Sana sila po'y kakasuhan ni FL. Para sa akin, no, walang problema naman na si FL yung makakaso doon doon kay Bopitiglaw, doon po sa mga DDS. Bakit? Kasi hindi naman po government official. Ito pong si FL makabayan. Hindi naman kasi, di ba? So, pwede siyang makakaso dito. Lalo na ang kanyang pangalan ang kinalagka dito makabayan or ipinapahiya ng mga DDS. So, sana sila po ay kakasuhan ni FL Lisa. Pero kapag si Attorney Claire, sa kanya ito nangyari makabayan, talaga pong kakasuhan niya. At saka sana rin po yung taga-NBI or anumang ahensya ang pwedeng action or mag-file po ng kaso doon sa mga fake news peddlers, sana totohanin nila. Kasi kapag hindi sila action ng makabayan, gagawin pa rin yan ng gagawin ng mga DDS. Lalo na ngayon na kinuntak na naman po uli ni Maharlika itong si Den Chase makabayan na siya po yung nagsabi noon na na-detain daw itong si Felisa doon sa Los Angeles. So ang gagawin nila ngayon, Black Ops na naman. Siguro mayroong bagong kontrata makabayan. Kaya nga nakita na naman natin ulit itong si Den Chase, di ba? So anyways, mga kababayan ko, before tayo magpapatuloy sa ating talakayan, i-share naman natin. Nandyan po si Matita Bitoon, Elmer Pinaranda, Nolito Aribado, nandyan rin po si Salvacion de la Cruz, Hartzorlina Barlomento, Dionisio Peralta, Mary Luna Yurag, nandiyan rin po si Elizalde Barsaga, Haitso Imelda Pamintuan, Romulo Gutierrez, Rosinda Aunso, Haitso Josie Buhay, Consuelo Corpus, nandiyan rin po si Sir Jaime Garcia, Derek Erwina Argilies, and Derek William Mayo. Okay, so mga kababayan ko, pag-uusapan natin ito si Sara Duterte and also ang kanyang spokesperson, itong si Attorney Ruth Castelo, mga kababayan. So, the other day, meron kasi sinabi itong si Castelo na daw, if the Supreme Court says it cannot be heard at this time, then we'll be very lucky. Actually, as a country, because we'll save millions and millions of money on the trial that is technically defective from the beginning. Sabi niya mga kabayan, kapag daw itong impeachment trial kay Sara hindi matutuloy kasi ito'y haharangan ng Supreme Court, maka-save daw tayo ng millions pesos mga kabayan. So makaka-save daw yung country natin ng millions kapag hindi matuloy itong impeachment trial kay Sara Duterte. At saka sabi pa niya, una, itong impeachment trial sa kanya, ito daw ay defective from the beginning mga kabayan. Depektibo na daw to since the start. Depektibo ba ang impeachment trial kay Sara mga kabayan? Depektibo ba yung mga ebidensyang inilabas against sa kanya or against ito kay Sara Duterte? I think not. Saan ba nag-umpisa ang impeachment kay Sara Duterte? Attorney Ruth Castelo, saan ba nag-umpisa ang kanyang impeachment trial? Diba dahil rin po sa kanyang kalokohan, dahil po sa kanyang korupsyong ginagawa.
Itong si Sara Duterte, dapat siya ang tatanungin mo, siya ang babanatan mo, siya ang pagsabihan mo kung bakit nabuo at nangyari ang impeachment trial. Yan po'y hindi depektibo. Yan talaga po ay legit at meron pong pinagbabasihan. Kasi meron pong mga ebidensya yan. Diba? Tapos sabi pa niya, kapag hindi na matuloy yung impeachment trial kay Sara, makakasave na tayo ng millions, makahabayan. Makakasave ba ng millions? Aabot ba yan ng 612 million pesos? Diba? Aabot ba yan ng 715 million pesos? I don't think so. At saka alam nyo, itong si Castelo talang kinuyog po ng netizens makabayan. Kasi nakakatawa mas gusto naming matuloy ang impeachment trial. Hindi naman iisipin kung magkano yung gagastusin dyan sa impeachment trial as long as yan po ay matuloy at malaman natin, makita natin yung mga ebidensya against dito kay Sara Duterte. Yan po ang importante dito, Attorney Ruth Castelo. Kasi ang habol po ng taong bayan, syempre kayo mga DDS ayaw ninyo kasi nga ayaw nyo na mapahiya ito si Sara. Ayaw ninyo na malaman ng taong bayan kung ano yung mga ebidensya or kung ano yung mga reklamo dito kay Sara Duterte. Ayaw ninyo. Pero kami po na mga matitinong tao, kami pong taong bayan, naghahanga dito ng answer. Kung talaga bang itong si Sara ay corrupt or hindi. Kung ito ba ay si Sara ay ma-acquit or ma-convict. Hindi na importante dito siya ba ay ma-acquit or ma-convict. Ang importante dito, malaman natin kung siya ba talaga ay nagsasabi ng totoo. Correct or wrong? Diba? Yan po ang stand ng taong bayan. Pero siyempre, ang stand ninyo, ayaw nyo na matuloy ang impeachment trial. Kaya nga, diba, hinaharang ninyo, lumapit kayo sa Supreme Court kasi gusto nyong ipapadismiss itong impeachment trial. Pero kami, ayaw namin. Gusto namin malaman ang totoo. Okay, so dito po sa mga comment ng taong bayan, sabi nila, ituloy ang impeachment para malaman ng taong bayan kung magnanakaw nga or hindi para fair sa mahihirap ang batas. Hindi ako pabor sa impeachment na yan, kaya dapat dyan ibasura na lang. Malalaman lang ng sambayan ng Pilipino ang napakaraming ninakaw na BP Sara sa kaba ng bayan kaya dapat lang na ibasura. Yun po ay biniligtad makabayan, yun po ay logic, di ba? Reverse psychology ang sinabi ni Joseph Suyat Cleofas. Sabi dito, anong pinagsasabi mo dyan na maswerte ang Pinas kapag di matuloy ang impeachment? Baka kayo lang ang masaya at ang mga kalyado niya kasi lusot na sa kaso at mamulgar ang katotohanan. Kamalasan ang anihin ng Pinas kasi dadami lalo ang magnanakaw kasi pwede pala di makasuhan. Sabi ni Emil, walang katumbas na pera ang pagmamalabis sa paggastos ng salapi ng Pinas nang walang pagmamalasakit at accountability. Sige, Bipispoke, sabihin mo nga kung magkano ang matitipid ng bansa kung hindi matutuloy ang impeachment trial. Magkano? Lalampasan pa ba ang unaccounted confidential funds ni BP? Yung binigyan ka ng chance, sagutin lahat ng paratang sa'yo via impeachment trial pero lahat gagawin mo at ng mga alipores mo para hindi matuloy ang paglilitis. Guilty ka, day. O, diba? So, majority ng taong bayan gusto talaga na matuloy ang impeachment trial. So, ngayon mga kahabayan ko, ipapakita ko sa inyo ang vlog ni Mike Abe. For more details, let's watch this. Ito po, pakinggan nyo. Nagsalita na po ang mga mamamayang Pilipino. 66% pabor na isalang si Sara Duterte sa impeachment trial. 6% ng mga Pilipino ang sumasang-ayon na dapat sagutin ni Vice President Sara Duterte ang impeachment charges na inihain laban sa kanya. Kaugnay dito ang aligasyon ng korupsyon. Ito'y batay sa naging resulta ng sponsored survey ng Social Weather Stations o SWS. Pinakamarami nagsabing sang-ayon sila ay mula sa National Capital Region. 19% naman ang nagsabing tutol sila, kung saan ang pinakamalaking bahagi ay mula sa Mindanao, habang may 15% naman ang undecided. Isinagawa ang survey noong June 25 hanggang June 29 sa pamamagitan ng face-to-face interview sa 1,200 na respondents na... Ayan, malinaw po yan. Yung balitang yan. Okay? 66%. 66 ang nagsabing dapat humarap si Sara Duterte sa impeachment trial.
Meron pong another news development yan. Si Sara Duterte po ay nagsalita ulit. Ang sabi niya, willing siyang humarap. Gusto niyang humarap. Gusto niyang ipagtanggol ang kanyang sarili sa trial. At doon lang daw niya sasabihin at doon lang daw niya gagawin sa trial ang pagdidepensa sa kanyang sarili tungkol sa confidential fund at iba pang mga aligasyon sa kanyang opisina, sa kanya mismo. So, kayong mga senador, Duterte senador, kayo ang pumipigil dito sa 66% ng mga Pilipino at yung mismong kagustuhan ni Sara Duterte na maipagtanggol ang kanyang sarili. Tama yung sinabi ni Senador Rapi Tulfo na dapat magkaroon ng trial, walang dismissal, dapat pakinggan, dapat bigyan ng pagkakataon si Sara maipaglaban ang kanyang sarili. Napakalinaw po niyan. Okay? Kaya ang tanong, bakit kayong mga senador na pro Duterte, bakit gusto nyo dismissal, walang trial? Bakit parang kayo ang guilty? Bakit parang kayo ang takot na takot? Ay si Sara hindi naman natatakot eh. Willing nga siyang humarap eh. At saka yung 66% sa survey ng SWS, maraming Pilipino yun. Milyon-milyon Pilipino yun. Especially dito sa Luzon at Metro Manila. Dahil yun naman pong trial, ay yun ang pagkakataon para mapag-usapan yung kaso at kung anong kontra sa kaso. Kung ano ang pwedeng sabihin at paano idepensa ni Sara ang kanyang sarili. Yun po yung due process eh. Nasa batas yan, kaya obligasyon yung mga senador. Kaya si Senador Tulfo kahit na yan ay kasama doon sa 18 na nagbalik ng kaso, ay ngayon po ay nanindigan siya. Trial ang kailangan, hindi dismissal. Lalo na ngayon, na-justify po ng Kongreso na legal yung kanilang kaso at dumaan sa proseso. So, kailangan talaga magkaroon ng trial. Isa po na ating inaabangan pa, sana, bago July 28, ay magpalabas ng desisyon ang Korte Suprema kung ano ang kanilang nakikita dito sa isyong ito matapos magpetisyon kamakailan ng kampo ni Sara, kino-question ng legality ng impeachment na ito. Binigyan ng pagkakataon ng Supreme Court ang Senado at Kongreso na pinagsusumiti ng komento. Kaya dapat before SONA o after SONA ay magkaroon ng desisyon. Kasi after ng SONA ng July 28 ay dapat mag-resume na ang impeachment court. Pero dahil nga po yung kaso ay nakarating na sa Korte Suprema, mayroon na namang dahilan ang mga senador na hindi tayo pwedeng gumalaw kasi nasa korte na ang kaso. Nasa Supreme Court na hintayin natin ang desisyon. Baka yun po maging dahilan naman ng mga Duterte supporters at Duterte senador eh. Masakit man pero ganoon ang tawag sa kanila. Duterte senador. Hindi senador ng Republika ng Pilipinas. Senador sila ng pamilyang Duterte dahil may utang na loob at kung ano-anong kalokohan. Okay? So dahil dyan, sana nga, dahil hindi naman natin pwedeng utusan, pwedeng pakiusapan lang, sa pantahan lang, sana magpalabas ng desisyon ng Korte Suprema kung ano ang kailang desisyon after makita ang petisyon, makita ang paninindigan ng Kongreso at Senado sa kailang karapatan sa ilalim ng batas, sana magkaroon hong kagad-agad na gagawin. Pero ang development niya ang maganda, walang TRO. Walang temporary restraining order na ilabas ang Supreme Court. Ibig sabihin, wala pa silang nakikitang dahilan para ipatigil. Kasi pag may TRO, stop yan. Pero dahil walang TRO, wala akong ganun. Kaya nga mahalaga na magdesisyon sila sa lalong madaling panahon kung pwede before July 29. Para kasi pagdating ng after SONA, pwede nang isa lang. Kasi after po ng SONA, maluag na ang Kongreso at Senado. Magtrabaho na sila bago pag-usapan yung proposed budget for 2026. So habang wala pa yon, magkaroon na po na trial. Hindi po totoo na bawal talakayin sa 20 Congress ang impeachment. Hindi rin ho pwede na dismissal without trial. So, lahat yan ay dapat gawin. Although, i-delay nila. Nagbanta na si Marcoleta at saka itong si Bato de la Rosa na kailang kukwestiyonin kung meron bang karapatan ang 20 Congress na ituloy itong impeachment. So lahat na naman yan pagdidelay. Kaya mahalaga na ang Supreme Court ay magpalabas. Pag sinabi ng Korte Suprema, legal na ayon sa saligang batas ang impeachment,
So dapat mag-trial na. Pag sinabi naman ng Supreme Court, labag sa saligang batas, ang proseso ay stop na yan. Tapos na. So kaya mahalaga yung desisyon. At kung ano yung desisyon ay ating pong hinihintay at dapat nating irespeto. Maliwanag po sa 1987 Constitution, constitutional duty, try and decide. So huwag kayong magsasawa sa isyong ito. Ulitin ko doon sa unang porsyon, si Sara Duterte willing humarap. Gusto niya sa Senado, sa impeachment magpaliwanag tungkol sa confidential fund. So dapat pagbigyan ninyo yun, mga senador, Duterte senador. Pagbigyan nyo ang kahilingan ni Sara na siya makapagsalita. Kasi pag dinismiss nyo ng walang trial, hindi magkakaroon ng pagkakataon si Sara ang maipagtanggol ang sarili. Mananatiling guilty sa paningin at pananaw ng taong bayan si Sara pag hindi nyo binigyan ng pagkakataon. Pangalawa, lalong magagalit ang mamamayan sa mga senador-elect, senador-judge na magiging bias. Isipin mo, dismissal without trial. Katawa-tawa yan, kaya-hiya yan. Okay? Tama yung sinabi ng ibang senador. Yung veteranong mga senador. Dapat trial. Dapat natin pakinggan ang ebidensya at pakinggan natin ang depensa para bago tayo magdesisyon. Yan ang katanggap-tanggap. Okay? Numbers game. Abangan natin yan. Ano po inyong masasabi? Maging malaya sa malilinaw na comment o reaksyon sa mga pinag-uusapan natin, pero walang personalan. Huwag kayong gumaya dun sa ibang sektor na bintang ng bintang, bayaran daw, bayaran, wala naman resibo, bayaran, puro bintang, ganun lang naman. Yun po yung mga walang sariling pag-iisip, mga makapili, mga traidor na Pilipino yon. Huwag yung tularan yon. Kakaunti sila at mawawala yan pagdating ng tamang panahon. Okay, so kasama rin po natin si I Like Fish. Nandiyan rin po si Danilo, Bono Vox, Josephine Gallego, Tony De Los Reyes. I-shoutout natin si Evelyn Garcia, Rosalinda Ilopre, Moneth Moromio, Shirley Fernandez, Shirley Rizman. Nandiyan rin po si Phil Macabato, Domingo Kalimag, si Mangan. Hi to Diosalan David, Sports Shinobi from South Korea. Okay, so mga kababayan ko, syempre hindi natin kakalimutan ang ating mga good news para alam nating lahat kung ano yung mga bagong programa, kung ano yung mga bagong inisyatibong ginagawa ng ating gobyerno, at para alam nating lahat kung ano ang mga lakad ni PBBM. For more details, let's watch this. Good news! Itinaas na sa 50% ang diskwento ng mga senior citizens at persons with disabilities sa pamasahe sa LRT at MRT. Mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nanguna sa paglulunsad ng nasabing programa. MRT free ang kadalasang sinasakyan ni Lisa sa pagpasok at pag-uwi sa trabaho. May 20% siyang discount dahil isa siyang senior citizen. Pero hindi niya ganong ramdam ang diskwento dahil hindi malaki ang kanyang kita. Kasi gagaya ng ganyan, minsan pag umuulan, walang income, no work, no pay. Para mapagaan palalo ang pamumuhay ng mga commuter, lalo na ang senior citizen at persons with disability, mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nanguna sa paglulunsad ng 50% fair discount para sa naturang sektor. Sakop ng programa ang LRT1, LRT2 at MRT free. Ang makikinabang dito sa programang ito ay siguro mga 13 milyong senior citizen at saka 7 milyon na PWD. Kaya alam naman natin ang yan ang mga grupong yan, mga estudyante, ang PWD, mga senior citizens ay talaga naman kailangan ng tulong natin dahil very limited ang kanilang income. Kaya naisip namin, ito ay maaari natin gawin upang tulungan ang mga ating mga commuter na PWD at yung mga senior citizen. Dahil sa malaking discount, ramdam na ni Liza ang diskwento. Maganda po. Kasi kagaya sa akin, hindi naman permanente din ang kita ko. Malaking bagay po sa akin yan. Malaking tipid din ang 50% para sa ibang senior citizen. Kaming mahirap, makatipid lang kami. Kahit piso, kahit magkano, malaking tulong sa amin. Nito namang Hulyo, 50% discount din ang naibigay sa mga estudyante sa lahat ng railway transit. Inanunsyo ng Pangulo na mapakikinabangan na ang 3 sa 48 Dalian trains na binili ng pamahalaan noong 2014.
Isang dekadang natenga ang mga bagon dahil sa compatibility issue. Kaya itong trend na nakikita natin sa harap natin ito, naayos na ito, pwede nang gamitin. Kaya mula ngayon, gagamit tayo, meron na tayong magamit na karagdagang, we will use three trains, so makakapagbuo na tayo ngayon pa lang. 3 trains na 3 karwahe. So 9 nitong cars na ito. Doon sa 48, tuloy-tuloy natin na titignan at gagawan ng paraan para naman magamit. Patuloy na kukumpunihin ang natitira pang Dalian trains para maserbisyoan ang libo-libong pasahero. May libreng sakay sa LRT at MRT ang mga persons with disabilities. Kaya kasabay po ito ng paggunita ng National Disability Rights Week. Isa si Tatay Seryo sa mga buwan na manong nabigyan ng libreng sakay ng MRT para sa Persons with Disabilities o PWDs ngayong pagdiriwang ng National Disability Rights Week. Para kay Tatay Seryo, malaking bagay na kinikilala at binibigyang pansin ng pamahalaan ang kapakanan ng mga PWD sa bansa. Kaya naman ang natipid niya sa pamasahe ay pandadagdag niya sa kanyang pagkain. Malaking bagay po para sa akin. Para po sa mga katulad namin. Imbis na mabayad na sa nagiging pa sa amin para sa pansarili namin yung mga pangangailangan. Nagsimula ang libreng sakay kaninang alas 7 ng umaga at hanggang alas 9 ng umaga. Muling magkakaroon ng libreng sakay mamayang alas 5 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi. Ang libreng sakay ay tatagal hanggang July 23. Ang inisyatibong ito ay alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na layuning mapagaan ang gastusin sa transportasyon at bigyang halaga ang mga mahalagang pagdiriwang sa bansa. Upang makakuha ng libreng sakay, kinakailangan lamang ipakita ng PWD ang kanilang ID sa service gate ng stasyon. Para naman sa mga PWD at senior citizen na babiyahe sa labas ng itinakdang oras, maaari pa rin silang makinabang sa 50% fare discount. Bukod sa MRT3, may libreng sakay din sa mga PWD ang LRT Line 2. Ang LRT Line 1 ay nagbibigay ng 50% discount sa mga PWD bilang pakikisa rin sa National Disability Rights Week. Samantala, isang sensitivity training ang isinagawa sa pangunguna ng DOTR, Special Action Intelligence Committee for Transportation, katuwang isang kilalang mall chain sa bansa. Layunin ng pag-asanin na palalimin ang kaalaman at kamalayan ng mga transport personnel hinggil sa karapatan ng mga PWDs at masiguro ang pantay, may malasakit at ligtas sa pagtrato sa kanila sa pampublikong transportasyon. Dinaluhan ang aktibidad ng mga kawani ng DOTR SAIC, mga driver at konduktor ng EDSA busway, gayon din ang iba't ibang kinatawan mula sa sektor ng transportasyon. Mahalaga yung ganitong training kasi kailangan talaga ng public awareness. Kailangan din malaman natin na sa society napakadami mga disabilities. No? And yung mga disabilities kung minsan yan ay hindi natin nakikita pero nagdudulot ng kung ano ng mga sitwasyon. Ang sensitivity training ay isinagawa bunsod ng insidenteng kinasasangkutan ng isang PWD na binugbog at kinuryente habang nasa loob ng isang bus sa EDSA busway nitong Hunyo. Sa gitna ng pagpapataas ng ani para sa pagkamit ng food security, hindi rin nakakalimutan ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mapabuti ang lagay ng ating mga kababayang magsasaka. Kabilang na dyan ang pagbibigay proteksyon sa kanilang kita tuwing may sakuna at kahit sa serbisyo sa kanilang pamilya. Patuloy ang mga programa ng pamahalaan sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa climate resiliency ng mga pananim. Ito'y mapapanatili ang seguridad sa pagkain sa kabila ng pabago-bagong panahon. Isa na rito ang pagbabago ng cropping calendar o climate smart agriculture na nagpaparami ng cropping intensity. Dito, itinatapat ng National Irrigation Administration sa tag-ulan ng cropping season para tumaas ang yield o anyo ng palay. Makatutulong din ito para pataasin ang kita ng mga magsasaka. Patuloy din ang solar pump irrigation projects ng NIA na libre para sa mga magsasaka. Ito rin yung mga producers natin ng high-value crops. So, makita nyo lang sana, like mga projects namin sa Cebu, makita mo yung pagbabago ng buhay ng ating mga farmers kasi ngayon marami na nagpapatayo ng mga konkretong bahay doon. So, yung tulong na to, talagang far-reaching ang naabot na to. Ito yung, di ba ang gusto ng ating Pangulo is pababain ng poverty incidence? Ang more than 50% ng ating mahirap na sa agricultural sector. Ang maganda dito sa solar-driven irrigation natin, pump irrigation,
4 to 6 months lang namin tinatayo. So, mabilis yung turnover natin dito. Nagtutulungan naman ng NIA at DPWH para sa pagpapaganda ng sistema sa flood control sa mga dams, lalo na ngayong panahon ng tag-ulan. Nagpapatupad din ng Department of Agriculture ng alternate wetting and drying. Pinopromote din natin through technical expertise galing sa World Bank, sa ADB, yung ibang proven technology kagaya ng alternate wetting and drying to minimize yung requirements sa tubig, yung flood-resistant, drought-resistant varieties. Simula 2022 hanggang mid-2025, may kabuuang 11.7 million farmers na ang nakinabang sa insurance na may katumbas na 390 billion pesos insurance coverage. So it involves almost 5 million hectares sa rice, 1.63 million hectares sa corn, almost 6 million heads ng poultry and livestock. Sa high value is almost 1.65 million. So in terms of policies, nasa more than 13,000 policies yung naibigay nila. So ganito kalaki na yung na-cover ng insurance. Patuloy ang pagpapalawak ng DA sa source of insurance para sa mga lokal na magsasaka. Ayon sa kagawaran, target pa nilang isama ang pribadong sektor bilang source of insurance sa 2026. Ngayon, meron din tayong binubuong proyekto na kung saan i-involve na natin ang private sector sa insurance at magbubuo tayo ng co-insurance pool para mas mapalaki pa natin, mas papalawak pa yung coverage ng insurance. Beyond doon sa ibinibigay lamang ng PCIC or Philippine Crop Insurance Corporation. Sa ilalim naman ng Coconut Farmers and Industry Development Plan, magkakaroon ng social protection ng mga magsasaka ng niyog, kabilang dito ang medical assistance at scholarship package. Mahalaga ang mga proyektong ito para sa mga magsasaka, lalo na tumalaki ang populasyon ng manggagawa sa sektor agrikultura. Ayon sa DA, 9% ng gross domestic product ay nagmumula sa agriculture sector. Sinisiguro rin ng kasalukuyang administrasyon na may sapat na buffer stock ang National Food Authority para naman sa mga mangangailangan sa panahon ng kalamidad. 35,000 metric tons kada buwan o mahigit 400 metrikong tonelada ng bigas sa isang taon ang inilalaan ng NFA sa DSWD. Okay, so alam niyo mga kababayan ko na kailangan talaga na mapanood ng mga DDS ang ganitong klaseng mga balita para alam nila kung ano na yung nangyayari sa loob ng ating gobyerno, kung ano na yung mga inisyatibo nila, mga programa nila. Kasi nga 'di ba lagi lang sinasabi na wala na silang narinig na programa sa Marcos admin. Wala silang alam makabayan, wala na silang nakikita. So paano ka sila makikita kung hindi naman nila panonoodin makabayan? 'Di ba? Kapag nandito kayo sa channel ni Sir Ivan, lahat malalaman nyo. Mga lakad ni PBBM, mga inisyatibo ng ating gobyerno at mga bagong proyekto ng Marcos administration. At the same time, tayo po ay mandidibang, maungurot na mga pasaway na mga DDS supporter. Okay? So anyways mga kababayan ko, kung nagustuhan ninyo ating mga topics ngayong araw, please palike naman po sa ating video. Malaking tulong ho yan. At kung hindi man kalabisan sa inyo, please share natin ating mga vlogs mga kababayan para malaman po ng mga kababayan natin na hindi mga well-informed dahil sila po ay binulag ng mga DDS vlogger, DDS fake news peddlers para alam nila ang mga totoong balita. Okay? So please like and share. So anyway, sisyaran natin ating mga mandirigma na nandyan sa Facebook. Hi to Agida Conanan, Jeco Jerry Cabreros, Trinidad Lozano, Birds Lumibaw. Nandiyan rin po si Ninita Umale, JRN, Lucito Niedo. Hi to Robin Basinga Salindong. Isyarat natin si Frank L. Esquilon from Car Baguio City, Corgunya Angala, Edwin Santos, Apple Nash, Elmer Pinaranda, nandiyan rin po si Joliet Sunakawa, Josie Dulusa, Lorna L. Villanueva, Sonia Hasigawa, Reiko Cabreros, Johanna Toiler from Switzerland, hi to Feli Islaba Judan, Nida Echaka, Edwin Salamanca, Berth Bakod Cabalsa. Nandiyan rin po si William Esteban Verdugo. Hi to Annabel Hoson, Percy Shalana, George PSCO, Pia Bandonel, Nelson Caravana, Benjamin Prado, Biole Binaventura, Emmanuel Balagtas. Nandiyan rin po kasama natin si Lulet A. Guerrero, Roro Siquera, and hi to Lucita Tolentino. Okay. So mga kababayan ko,
Yan natin manakalap ng mga balita ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share, libre din na mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tatapusin ang ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Panginoon, maraming salamat po sa panibagong araw na ipinagkaloob mo sa akin. Panginoon, gabayan mo po ako ngayon. Alam mo lahat ng nangyayari sa araw-araw kong buhay. Alam kong mapapakita ka sa akin ng solusyon. Alam kong tutulungan mo ako. Panginoon, gabayan mo ako sa araw na ito. Pakiusap, itama mo po ang lahat ng mali ko sa buhay. Ipakita mo po sa akin ang direksyon sa hinaharap. Kami ay nabubuhay at gumagawa sa labas sa ilalim ng iyong pangangalaga. Naway ingatan mo kami at bantayan ang aming mga pamilya. Pagpalain mo po sana ang aming bansa. Salamat po, Panginoon, sa paggabay mo sa araw ko. Idadalangin ko ito sa pangalan natin Panginoong Jesucristo. Amen. So maraming salamat mga kababayan, and I hope to see you again on my next video. Bawat hakbang tinik ang iyong daan. Sa sariling bayan, ika'y hinuskahan. Ika'y siniraan ng ganit sa kapangyarihan. Agilang nagnakaw ng pera ng taong bayan. Pinapasan mong lahat ng dusa. Matatag ka, hindi gaya ng iba. Ngunit kahit sugatan, kahit lumuluha, iniisip mo pa din kapakanan ng iba. Bongbong, hindi ka kailanman iiwan. Loyalista hanggang dulo ay nandyan. Kasama mo kami sa lungkot mo at saya. Pagkat Pilipinas, ikaw ang pag-asa. Sa laot ng unos, ikaw ay nag-iisa. Iba'y nagbubunyi sa iyong pagdurusa. Ngunit lahat ngayon ay malinaw na. Katulong mo ang Diyos, nag-iba sila. Ipinaglaban mo ang lahing sinumpaan. Nagkalat peking balita sa mamayan. Binabaliktad nila ang katotohanan, pero hindi na naig ang kanilang kadiliman. Bongbong, hindi ka kailanman iiwan. Loyalistang hanggang dulo ay nandyan. Kasama mo kami sa lungkot mo at saya. Pagkat Pilipinas, ikaw ang pag-asa. Iginuhit ng kasaysayan ng pangalan mong dalisay. Ngunit bakit tila nais kang burahin at si Apolacay? Sa iyong mga mata, may luha ng matinding pagdurusa. Ngunit sa puso mo, bayan pa din ang ino.
Siniraan ng ganit sa kapangyarihan, hakilang nagnakaw ng pera ng taong bayan. Pinapasan mong lahat na